Alam niyo ba guys, dati hindi kami nakakakain sa ganito. Wala kaming pang-mark. Kasi wala kaming pangkain sa ganito. Puro lang kami bentelog. So may silog. So may silog, hot silog. Lahat na ng silog guys, natikman ko na sa Manila. Eh, yung kay Julia, yung Pero yung Pepsilog pala. Pepsilog. Pepsilog. Uy, ikaw talaga. Pwede ba yun sa vlog? Eh, napanood ko yung kay Julia tsaka kay ano eh. Yung Pepsilog, hindi ko pa natikman. Ano ba yung Pepsilog? Pepsilog. Totoo? Yung kay Julia tsaka kay Carlo, okay. Hindi ko pa na-try. Alam niyo ba guys, noon, hindi ako umuwi ng bahay namin. Kasi ang pangit ng bahay namin. Pero ngayon, okay na yung bahay nila. Pero ngayon, dati talaga, ang pangit ng bahay namin, hindi rin ako nagpapapunta ng bisita doon, guys. Kasi pag pinapunta ko yung bisita doon, hindi ko rin pinapapasok. Hindi ko rin pinapapasok, doon lang sila sa labas. Kasi nahihiya ako. Unang-una, ang pangit ng bahay namin. Pangalawa, ang init. Nahihiya ako. Dati kasi wala talaga space kila Nika. Pag pumasok ka, wala talaga. Wala kasing space sa amin pag pumasok ka, as in wala. Diba? Tapos ang gulo, puro tagpi-tagpi naman kasi yung bahay namin. Pangalawa, kunwarian lang may kwarto. Alam mo yung may kwarto, pero plywood lang, nabitin. Pag binuksan mo yung ilaw sa sala, makikita. Hindi, yung kwarto na yung dalawa na nasa Oo. Bukod pa yung nasa dulo. Pag binuksan mo yung ilaw dun sa sala salahan, bukas na din pati yung sa kwarto mo, all in one yun. Ganun yung eksena. Tapos yung CR namin, di ba, ang tsaka, as in. Kaya guys, hindi ako umuwi sa bahay. High school pa lang, naka-dorm na ako kasi scholar ako nung high school ako. Scholar ako ng pagiging volleyball player ko. Yun, kaya ako nakapag-aral kasi scholar ako. Tapos graduate ako ng high school, sabi ng mama ko, hindi na ako makakapag-college. Which is hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi, gagawa ko ng paraan para makapag-college. Kasi nga gusto ko mag-aral. So, ang ginawa ko nun, nag-try out ako sa iba't ibang university sa Manila. Hanggang sa may tumanggap sa akin school, Arellano University. Doon ako nag-aral. Scholar ako doon, guys. Meron naman kaming nakukuhang privilege sa school. Full scholar, tapos may allowance ka, tapos naka-dorm ka. Yung allowance namin, guys, sa 1 week. Magkano yung allowance natin per week? 500? 300 ako. 500 ako. Tapos, ang nangyari kasi, di ba na-injury ako, guys. So, ang nangyari, na-injury ako. After ko ma-injury, akala ko hindi na ako makakakuha ng scholar. Buti na lang, binigyan pa rin ako ng scholarship ng coach ko kahit na-injury ako, kahit din ako nakakapaglaro. Kasi 2 years lang ako naglaro ng NCAA. Tapos ang nangyari, sinwerte na naman ako kasi yung may-ari ng school namin, kinuha ako maging office staff. So, ang peg ko nun, working student athlete. Di ba? Ang lala. Working sa umaga, athlete sa tanghali, student sa gabi. Tapos, hindi ako nagde-day off nun, guys. Kasi kailangan kong bunuin yung 8 hours na kulang ko sa weekdays. Ganun yung nangyari sa akin. After no, nakagraduate naman ako sa awa ng Diyos. Tapos yun, nagtrabaho ko sa Pilipinas ng almost 2 years, 3 years lang. Tapos napag-isip ko na, hindi ko napag-isip kasi parang kulang yung naibibigay ko bilang, ang hirap kasi pag breadwinner ka, tapos parang pag nagbibigay ka, kulang pa rin. Diba? So, ang ginawa ko, nag-apply ako mag-abroad, pinurso ko mag-abroad. Nagsipag talaga ako mag-apply. Actually talaga guys, ang hirap mag-apply. Sobrang hirap mag-apply. May mga iba sinuswerte, diba? Pero hindi ako mapalad sa mga swerte na yun na sinuswerte ng mga panahon na yun. So nahirapan ako mag-apply. Hanggang yun, nung nakarating ako dito, akala ko masaya yung pag-abroad. Hindi pala, ang dami din palang struggles. Pero syempre, may saya pa rin.
hindi pa rin nawawala ng masaya. Kasi masaya, may napoprovide ka sa pamilya mo, diba? Pero mahirap kasi ikaw lang mag-isa dito. Wala kang masandalan pag nahihina ka. Pwede tayong mapagod, magpapahinga lang tayo, pero lalaban ulit. Siyempre, yung pag-hard work mo, diba? Meron naman yung, may, anong tawag doon? Oo, meron naman, worth it naman yung pag-hard work mo kasi makikita mo along the way na, yun nga, nakakatulong ka sa family mo, nakakapundar ka. So guys, ipapakita ko sa inyo yung dating bahay namin na sobrang pangit. Sa awa ng Diyos na ipagawa ko naman, diba? Kahit pa paano, hindi naman ganun kaganda kasi wala naman akong ganun kalaking pera. Hindi naman ako bilyonaryo. Hindi ako milyonaryo, guys. Pero kahit pa paano, na ipagawa naman ng maayos, naging bahay naman siya. Dati pangarap ko lang magka-tiles, guys. Pangarap nyo din ba yun? Ang babaw lang ng pangarap ko, diba? Tiles lang gusto ko. Ayun, napagawa ko yung bahay ni mother. Nagawa ko yung bahay ni mama. Tapos bumili ako ng sarili kong bahay, guys. Ayun, celebrate natin yun. Actually, last year pa yun, ng February. 2022, ng February. Yun. Kaso hindi pa ako nag-vlog nun. Hindi ko to sinasabi sa inyo, guys, para i-brag. Sinasabi ko to sa inyo para ma-inspire kayo. Na alam nyo yun, hindi kawalan yung pagiging wala ka sa buhay para hindi mo matupad yung mga dreams mo, yung mga goals mo, yung mga pangarap mo. Diba? Para tumigil ka na lang. Hindi yun kawalan. Yun, hindi kawalan yung pagiging wala sa buhay. Kasi may mga gagamitin talagang instrument si God na along the way, makakatulong sa inyo. Kayo na lang mismo yung gagawa ng paraan or kayo na lang mismo magde-decide kung i-grab niyo yung pagkakataon na yun, diba? Actually, hindi sa akin talaga yung credit eh. Dun sa mga sa mga taong ginawang instrument ni God para maabot ko yung pangarap ko, di ba? Ako, ang ginawa ko lang, grinab ko yung opportunity na yon, kumilos ako, di ba? Actually, ang hirap talaga mag-start. Mahirap talaga mag-start kasi alam nyo ba yun, guys? Minsan kasi, pag mag-start pa lang tayo, nauunahan na tayo ng takot, di ba? Natatakot na agad tayo. Huwag kayong matakot, guys. Kasi, hindi nyo malalaman yung result ng isang bagay pag hindi nyo sinubukan, di ba? Huwag din kayong matakot na mag-fail. Kasi guys, mas maraming failures, tandaan nyo, mas maraming learnings. Di ba? Ako hindi ako natatakot ma-failures kasi doon ako natututo. 'Di ba? 'Di ba, Day? Laban lang ako ng laban kahit paulit-ulit akong nababagsak sa mga interview, naalala mo 'yun? Pawis na pawis ako, ang baho-baho ko talaga. Pupunta kami ng church niya ni Erica kasi nag-SE pa kami. Nag-church kasi ako noon, guys, nung mga kapanahonang nag-a-apply ako. Pawis ako, dala-dala ko pa yung kulay red na bag. Grabe. Sobra. Tsaka, alam nyo guys, wala namang requirement sa success. Tandaan nyo yan ha. Hindi ko naman sinabing applicable sa inyo to. Kung ano yung ginawa ko. Hindi, iba-iba naman kasi yung mga sitwasyon natin. Diba? Walang requirement sa success. May nagsasucess na hindi nakagraduate. Diba? May nagsasucess na putol yung paa. May millionaire na walang kamay, 'di ba? Ayun yung gusto kong iparating sa inyo. Kayo mismo yung gagawa ng paraan, ng actions, 'di ba? Kung paano nyo i-chase yung dream nyo. Hindi, ba't ba ako nagtitin? 'Di ba? Wala namang requirements yung success, 'di ba? Pag nag-a-apply ka, yes, may requirements, pero yung walang requirements, I mean, hindi naman kailangan nakagraduate ka, 'di ba? Yun lang, kaya guys, huwag kayong panghinaan ng loob, 'di ba?
next vlog. Bye!